May mga boses na kapag narinig mo pa lang, alam mo na agad kung sino ang nagsasalita. Isang boses na sa loob ng maraming dekada ay naging simbolo ng balita, serbisyo publiko at kredibilidad. Siya ang taong nakilala ng milyon-milyong Pilipino bilang kabayan, si Noli De Castro. Pero bago siya naging isa sa pinakakilalang broadcaster sa bansa, ay isa rin siyang ordinaryong Pilipino na nagsimula sa ibaba. Ipinanganak noong ika-6 ng Hulyo 1949 sa Pola, Oriental, Mindoro. Lumaki si Noli De Castro na may simpleng pangarap. Nagtapos siya ng kursong commerce sa Colegio de San Juan de Letran. Hindi niya inakala noon na isang araw, siya ang magiging isa sa mga pinakamatunog na pangalan sa Philippine Broadcasting. Noong dekada 70, pinasok niya ang mundo ng pamamahayag bilang reporter. Hindi madali ang buhay ng isang baguhang mamamahayag noon. Mahahabang oras ng trabaho, sunod-sunod na assignment, at hindi rin kalakihan ang kinikita. Tinatayang ang mga nagsisimulang reporter noong panahong iyon ay tumatanggap lamang ng sahod na sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit, hindi pera ang pangunahing dahilan kung bakit siya nanatili sa propesyon. Para kay Noli, mas mahalaga ang maihatid ang totoong balita sa taong bayan. Noong 1982 ay sumali siya sa DWWW Radio. Doon lalo niyang nahasa ang kanyang kakayahan bilang broadcaster. Unti-unti siyang nakilala dahil sa malinaw, matatag at madaling maintindihang paraan ng paghahatid ng balita, ngunit ang tunay na pagbabago sa kanyang karera ay dumating nang lumipat siya sa ABS-CBN. Sa DZMM, lalo siyang sumikat. Ang kanyang programang Kabayan ay naging isa sa pinakapinapakinggang public affairs programs sa radyo. Dito nagsimulang tumatak ang bansag na Kabayan, isang pangalang hanggang ngayon ay halos kasing kahulugan na ng kanyang pagkatao. Habang lumilipas ang mga taon, hindi lamang lumalaki ang kanyang pangalan, lumalaki rin ang tiwala ng publiko sa kanya. Ang simpleng reporter noon ay unti-unti nang nagiging isa sa mga haligi ng Philippine Broadcasting. Ngunit ang mas malaking yugto ng kanyang buhay ay magsisimula pa lamang. Noong dekada 80 hanggang 90, unti-unting naging pamilyar ang mukha ni Kabayan Noli De Castro sa bawat tahanang Pilipino. Kung dati ay boses lamang ang naririnig sa radyo, ngayon ay isa na rin siyang pangunahing mukha ng telebisyon. Sa pagpasok niya sa TV Patrol ay lalo pang lumawak ang kanyang impluwensya. Ang kanyang kalmado ngunit matatag na paraan ng paghahatid ng balita ang naging dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nagtitiwala sa kanya. Hindi siya kilala sa pagiging palabiro o emosyonal sa harap ng kamera. Sa halip, nakilala siya bilang isang anchor na seryoso, direkta at nakatuon sa mga isyung mahalaga sa publiko. Kasabay nito, lalo ring sumikat ang kanyang programang Kabayan sa DZMM. Araw-araw, dinudumog ito ng mga tagapakinig na naghahanap ng balita, serbisyo publiko at agarang aksyon sa mga reklamo ng mamamayan. Dahil sa kanyang kasikatan, naging isa siya sa mga pinakakilalang personalidad sa larangan ng broadcasting. Bagamat walang opisyal na inilabas na impormasyon tungkol sa eksaktong halaga ng kanyang kinikita bilang broadcaster, malawak ang paniniwalang kabilang na siya noon sa mga pinakamataas ang talent fee sa industriya, bunga ng kanyang mahabang karanasan. Ngunit dumating ang isang pagkakataong nagbago sa direksyon ng kanyang buhay. Noong 2001, hinirang siya bilang senador ng Pilipinas matapos ang Second People Power. Sa Senado, ipinagpatuloy niya ang pagsusulong ng mga programang may kaugnayan sa kapakanan ng karaniwang Pilipino. Pagsapit ng 2004, muli siyang humarap sa mas malaking hamon, ang pagtakbo bilang Vice-Presidente ng Pilipinas. Sa kabila ng matinding laban sa halalan, nanaig si Noli De Castro at naging ika-12 Vice-Presidente ng Republika ng Pilipinas. Mula 2004 hanggang 2010, nagsilbi siya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bilang Vice-Presidente, pinamunuan din niya ang mga programang nakatuon sa pabahay at urban development. Madalas siyang makita sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad, namamahagi ng tulong at nangunguna sa mga inspeksyon ng pamahalaan. Bagamat nasa politika na siya, hindi nawala sa isip ng maraming Pilipino ang kanyang pagkakakilanlan bilang kabayan. Matapos ang kanyang termino noong 2010, marami ang nagtanong, babalik pa kaya siya sa telebisyon?
Hindi nagtagal, bumalik nga siya sa ABS-CBN. Muli niyang pinangunahan ang TV Patrol at ibinalik ang programang Kabayan sa radyo. Ang kanyang pagbabalik ay sinalubong ng tuwa ng maraming manonood at tagapakinig na matagal ding na-miss ang kanyang presensya. Ngunit habang tumatagal ang panahon, nagsimula na ring mapansin ng publiko ang mga pagbabago. Mas madalang na siyang makita sa ilang programa at nagsimula na ring lumutang ang iba't ibang tanong tungkol sa kanyang hinaharap sa broadcasting. Ano nga ba ang tunay na nangyari? At bakit hanggang ngayon ay may mga haka-hakang maaring malapit na siyang magpaalam sa industriya? Iyan ang ating tatalakayin sa huling bahagi ng ating dokumentaryo. Mga tol at misis, matapos ang mahigit 5 dekada sa mundo ng broadcasting, iisa ang tanong na paulit-ulit na lumalabas sa isip ng maraming Pilipino. Panahon na nga ba para magretiro si Kabayan Noli De Castro? Noong 2020, dumaan ang ABS-CBN sa isa sa pinakamalalaking pagsubok sa kasaysayan nito nang mawalan ito ng prangkisa sa free television. Maraming programa ang naapektuhan at libo-libong empleyado ang nawalan ng trabaho. Isa si Kabayan sa mga nanatiling muka ng ABS-CBN sa gitna ng krisis. Kahit nagbago ang paraan ng pagbabalita at lumipat sa iba't ibang platform ang network, ipinagpatuloy niya ang kanyang tungkulin bilang mamamahayag. Habang lumilipas ang mga taon ay napansin ng ilang manonood na hindi na siya kasing dalas na napapanood tulad noong mga nakaraang dekada. Nagkaroon ng mga pagbabago sa lineup ng mga programa at mas marami ring bagong henerasyon ng anchors ang binigyan ng mas malaking papel. Dahil dito, nagsimulang umikot sa social media ang iba't ibang espekulasyon. Magre-retiro na kaya si Kabayan? Ngunit hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na anunsyo mula kay Noli De Castro o sa ABS-CBN na tuluyan na siyang magre-retiro sa broadcasting. Kaya ang lahat ng lumalabas na balita tungkol dito ay dapat ituring na haka-haka hanggat wala opisyal na pahayag. Sa edad na mahigit 70 taon, mahigit 50 taon na rin ang anyang inilaan sa serbisyo publiko at pamamahayag. Ilang henerasyon na ng Pilipino ang lumaki na naririnig ang kanyang boses tuwing may mahalagang balita. Mula sa pagiging isang simpleng radio reporter hanggang sa pagiging isa sa pinakakilalang news anchor sa bansa, naging senador, naging vice-presidente ng Pilipinas at pagkatapos ng lahat ng iyon, pinili pa rin niyang bumalik sa profesyong una niyang minahal, ang pamamahayag. Hindi maraming broadcaster ang nagkaroon ng ganitong klaseng paglalakbay. Mas kakaunti pa ang nagawang mapanatili ang tiwala ng publiko sa loob ng napakahabang panahon. Ano man ang kanyang maging desisyon sa mga susunod na taon, ipagpatuloy man niya ang pagbabroadcast o piliing magpahinga, isang tiyak. Nailagay na ni Kabayan Noli De Castro ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng Philippine Broadcasting. At marahil ang tunay na sukatan ng isang mahusay na broadcaster ay hindi lamang ang dami ng taong nanood sa kanya, kundi ang dami ng Pilipinong kanyang nabigyang inspirasyon at pag-asa sa loob ng mahigit 5 dekada. Dahil ang mga alamat ng broadcasting ay maaring magretiro sa harap ng kamera, ngunit ang kanilang iniwang pamana ay mananatili habang may mga Pilipinong patuloy na naghahanap ng katotohanan. Kung nagustuhan ninyo ang dokumentaryong ito ay huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para wala kayong mamiss sa ating susunod na mga kwento tungkol sa mga personalidad at mahahalagang pangyayari na humubog sa kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang sa muli mga kabayan at maraming salamat sa panunood.